Tara mga akla, gala tayo sa Penang, Malaysia! Let's go! So ayun na nga mga akla, nandito na tayo sa TBS or Terminal Bersapadu Selatan. Dito lang yan sa Kuala Lumpur. So if you're going to notice mga akla, every time na nagta-travel kami using bus is lagi kaming nasa TBS. Kasi ito yung parang gateway or bus hub dito sa Kuala Lumpur para makapunta kayo sa iba't ibang states dito sa Malaysia. So ayun na nga mga akla, pupunta nga tayo ng Penang. And yung ticket papunta ng Penang, it will cost you 30 to 40 ringgit. So, times nyo na lang yan sa 12. And yung travel time natin papunta ng Penang is between 4 to 5 hours. Depende po sa trip ng driver. Pero nakalagay naman dun sa timing natin is 5 hours yung travel time natin from Kuala Lumpur to Penang. And please make sure mga akla, if you're going to book your bus ticket from KL to Penang, make sure na TBS from Kuala Lumpur and then papunta ng Penang is Sungay Nibong. Kasi maraming mga bus terminal stations papunta ng Penang. And if you're going to visit Georgetown or yung main city or yung capital mismo ng Penang, ang kailangan yung i-book is yung Sungay Nibong bus terminal station para konting kembot na lang nandun na kayo sa Georgetown. So ayun mga akla, sama na kayo sa trip ko kasi for sure mag-e-enjoy kayo dito dahil mag-e-enjoy tayo sa food, mag-e-enjoy tayo sa cultural heritage sites sa Penang at mga iba-iba pang mga pwede nating puntahan dito sa Penang, Malaysia. So ayun mga akla, see you there! So ayun na nga mga akla, update lang sa inyo, no? Nakikita nyo, ang dilim-dilim na dito sa bus. Nakakaloka, so it's 7 p.m. Oo, 7 o'clock ng gabi. Nakakaloka, diba? So expected natin is 5 hours lang talaga yung travel time. But since holiday nga sa Malaysia ng 2 days, so sobrang nangyayari talaga to na parang almost kami 10, 11, 12 almost 9 to 10 hours kaming nag-travel na dapat is 5 hours lang talaga yung travel. So lahat ng mga plano namin for our first day in Penang is hindi na talaga siya mangyayari mga bakla dahil pagdating namin ng Sungay, nakalimutan ko na yung station, bahala na siya. Basta nakalagay naman yung sa una kong video, 'di ba? Pagdating namin ng bus station ng Penang, for sure hanap kami ng pagkain kasi kanina pa kami kumain. Yung last kain namin is yung almusal pa ng 8:30 AM. So imagine from 8:30 AM tapos alas 7 pasado na at alas 8 na for sure pagdating namin ng bus terminal. So parang almost half day kaming hindi kumain na walang tubig. Tapos isa lang yung stopover namin as in talagang umihilang kami. So ayun mga akla, lesson learned na naman. Lagi namang gano'n, di ba? Charot. Wag aalis ng umaga kapag long holiday sa Malaysia. Ugaliing umalis ng madaling araw para hindi
ma-traffic. Grabe yung traffic, nakakaloka. So ayun, malapit na rin naman kami bumaba in less than 20 minutes. Nandun na kami sa bus terminal, kain muna kami. After namin kumain, punta na kami sa Georgetown. Doon kasi kami nakabook ng hotel, and then after that pahinga, and let's see kung ano pa yung mga gagawin nating adventure pa ba. Adventure sa Georgetown, Penang, Malaysia. Abangan! Mga akla, sa hinaba-haba man ng ating biyahe, literal na napakahaba, Diyos ko, dahil almost 10 hours na biyahe, makakarating din naman tayo sa ating patutunguhan. O, di ba? Syempre, kaya nga tayo nagta-travel is para nga maranasan natin ng mga adventures. Syempre, ang pagta-travel ay hindi naman lagi yan perfect, di ba? So, may mga, naman talaga, may mga prank, may mga hindi inaasahan talaga, but at least, di ba, nakarating tayo sa ating patutunguhan at sa ating destinasyon. At usapan niyang destinasyon, mga akla, officially, o di ba, mga akla, welcome to Penang, Malaysia! Nakakaloka, yung umalis kami ni Chad ng madilim, dumating kami ng Penang na madilim, and supposed to be, it should be like 5 hours lang, 45 hours travel time. But kaya nga na sinabi ko kanina, mga akla, is since 2 days yung holiday dito, which is Monday and Tuesday, yung isa is Malaysia Day, at yung isa naman is parang may kinalaman sa Muslim religion, merong ganong event. Kaya 2 days yung holiday. So, of course, yung mga lokal, yung ibang mga foreigners dito, they choose to travel outside Malaysia and also locally dito sa Malaysia. Kaya ang daming tao. So, natural lang naman yan, but hindi, na-foresee na rin naman natin yan, pero hindi namin inaasahan na, Diyos ko, dahil na more than 10 hours kami magta-travel papuntang Penang. So, ayun nga mga akla, kung makikita nyo, it's 9:30 na ng gabi, pasado, kaka-check-in lang namin dito sa hotel. At speaking nga ng hotel natin, so nandito nga tayo sa hotel natin, which is nandito lang siya sa Georgetown, Penang. Nakalimutan ko yung pangalan, ilalagay ko na lang dyan. O, di ba? Siyempre, itong hotel na to, para siyang vintage museum / coffee shop sa baba / sa second floor is merong restaurant and bar. So, ito naman is mga loft style ang eksena niya. Tapos may mga small rooms, merong mga, mga bed space, ganyan. Tapos may mga pang common area, pero yung sa amin kasi kinuha namin is syempre yung may sariling banyo, kasi hindi ako komportable talaga mga akla na nakahiwalay or parang common yung banyo, kasi syempre di ba kapag earnalin ka, kapag naliligo ka bakla, ako kasi mahilig ako maligo, kapag napawisan ako, ligo agad. So etong hotel na to, syempre mabenta sa atin sa Agoda. Uy, Agoda ba kaya medyo? So ito si hotel na ito is binuko siya sa Agoda. So it only cost us 120 ringgit or 123 ringgit to be exact per night. So ang total na nagastos namin dito is less than 2,600 pesos for 2 nights for 2 persons. So nakakaloka lang kasi ang ganda, very industrialized, very aesthetic, at syempre, very vintage din yung atake ng ng hotel nila. Kaya mga akla, kung gusto nyo makita ang hotel na pinag-stayan namin dito sa Penang, Georgetown, i-roll na natin yan, montage. Kaya montage, pasok!
ayun na nga mga akla, nakakaloka kahit gabi na, mag-aalas 10 na ng gabi libot-libot ka na akla. Tama ba, Chad? Tama? Yes, Oh, di ba? Napagod yan si Chad, nakakaloka kasi yung biyahe namin. So nakikita niyo naman mga akla, naglalakad kami sa kawalan. Pero ito yung Georgetown na kung saan madaming pwedeng libutin ng mga street foods. So maghahanap-hanap muna tayo ng mga street foods dito sa mga kalye-kalye. Baka meron pa tayong maabutan. Nakakaloka kasi as in, na-jinx lahat talaga ng mga gagawin namin for today's video. Dapat maglilibot kami sa mga street food, sa mga night market, sa mga iba pang mga tourist destinations dito sa Penang. Pero Diyos ko mga akla, walang nagawa. Staycation sa sa bus. Grabe, nasa kawalan tayo, Chad. Parang wala naman na dito. Charot. Libot-libutin natin yan. Tingnan natin baka meron pa tayong makita or makainan ng mga street food sa mga gilid-gilid. Baka bukas pa sila ng mga alas 10. Baka hanggang alas 12 ito na madaling... So ayun, nakita nyo naman super safe dito sa Malaysia. Hindi kayo mag-aatubili at hindi kayo mangangambang maglakad-lakad ng ganitong oras ng gabi. Syempre ako naman, alam nyo naman, virgin si akla at dalaga. Iniingatan ko pa rin ang pagiging birhen. Ay, charot, birhen pa talaga. So, ayun mga akla. Samahan nyo kaming lumibot ng oras ng gabi. Dito lang yan sa Penang. So, ayun na nga mga akla. O, diba? Nakarampa pa ng gabi, diba? So parang mag-aano na, alas 11 na ng gabi, nakakaloka, pero buhay na buhay pa rin tong hotel namin. So sabi ko nga sa inyo mga akla, eto pala, nandito tayo sa Kim House Hotel. Dito lang yan sa Georgetown. So etong hotel nga na to, gaya nga na sinabi ko sa inyo, meron siyang cafe sa likod. So kung gusto nyo nang mag-chill, kung gusto nyo kumain ng mga spaghetti, na mga cake, so ayun. Pero etong mga nandito sa harapan ko, ito yung mga binili namin doon sa, may mga nagtitinda pa ng oras ng gabi. So we have here yung parang mochi-mochi, ayan. Try natin. Parang siyang mochi na ano nga pala to, na tikoy na may peanut butter sa loob. Lagi namin to kinakain. Pero sobrang laki bakla. Parang nga siyang mochi na may na may asu-asukal sa peanut butter sa loob. Makikita niyo yan, ayan. Kabog. So, 5 ringgit at ng piraso, sobrang laki. Kung pwede to sa yung isang bilog, pwede sa isang tao. Pwede pa mag-share kasi ang laki. Tapos meron tayo dito na parang sago. Ayan sago na may coconut. Tikman natin. Sago pala to. In fairness ngayon lang ako makakatikim nito. Sago na may brown sugar. May coconut din. Para siyang para siyang biko sa atin. Yung kulay green parang medyo maalat-alat. Tapos yung nasa gitna, yung may brown sugar na may na may coconut. Yun yung nagpapabalanse kasi yun yung matamis. At meron din tayo ditong hopya. Ayan. So famous dito yung lotus. Parang siya sa atin. Hopyang munggo. Ganon. Sa natin, kinlan tayo ng isang piraso mga mina. Magmamadaling araw na, Diyos ko dahil. Charot. Madaling araw na, laps pa din. So, chinos namin tong mga to is parang pang midnight snack lang namin. Kasi kanina nga, di ba, kung nakita nyo, madali ko parang nagmontage ako. Kumain na kami ng pang heavy meal namin. Natin to. Parang siyang hopyang hapon sa atin. Matigas siya. Parang siyang hopyang hapon pero masarap. In fairness, masarap. Nakakamiss yung hopyang hapon, mga bakla. Aminin niyo yan. Sa mga bakery, saka sa mga maliliit na tindahan, may mga nagtitinda ng mga ganito. Yung parang sa islang, 5 piraso. Harap.
Meron tayo dito pang malakas ng Coke. Shoota ka. Eh di nagkaroon na ng energy si bakla. So ayun mga akla. Pang ano lang to. Energizer lang natin tong mga pagkain na to dito sa Penang. So bukas lalaban tayo. Kaya mga akla, abangan ang adventure for tomorrow's video. It's our day to na nga dito sa Penang mga akla. O diba, early bird ang mga akla nyo for today's video. So nakapagpahinga naman kami ng parang 4 hours kasi para nakatulog naman kami ng mga between 12:30 to 1 a.m. Tapos nagising kami ng mga 5 a.m. Kasi nga, for today's video mga akla, pupunta tayo sa Penang Hill sa may tram. Sasakay tayo ng tram. So first time naming sasakay ng tram kasi parang parang elevated, pag ganyan. Alam ko sa mga European countries and some Asian countries, meron siya. Particularly dito sa Malaysia. At dito lang yan makikita sa Penang. So, syempre, isa yan sa mga bucket list at mga kailangan yung puntahan. It's a must dito sa Penang. And yun nga mga akla, 6:30 ng umaga, 6:30 a.m. is bukas na siya. So since Sunday today, alam natin na dudubugin na naman to. Eh di unahan na natin sila. At saka mas maganda naman siguro puntahan natin yung Penang Hill using tram, paakyat. Is mas agahan nga natin. Kasi nga, madami yung tao. Saka syempre, maganda pumunta doon ng umaga dahil nga sa kadahilanan para makita natin ang sunrise. O, di ba? So, kung mag-wonder kayo mga akla, ito papakita ko sa inyo. Madilim pa. So, parang ano na yan, 6:40 ng umaga. Makikita nyo yan, te. Ayan, ang dilim-dilim pa, di ba? Wala katao-tao sa labas. So, dito sa Malaysia, mga akla, magbubukas pa yan or parang magsa-sunrise pa dito or magliliwanag pa dito sa Malaysia ng mga 7:30 to 7:45 a.m. Ganon. Same lang naman yung time natin sa Philippines. Same lang din naman yung time dito sa Malaysia. So, ayun, mas mabagal lang talaga bumaba at umangat yung araw dito sa Malaysia. So, ayun na mga akla, without further ado, mag-book na tayo ng Grab, punta na tayo sa Penang Hill, at, Diyos ko dahil, sumakay ng tram! So, ayun na nga mga akla, nandito na nga tayo sa Penang Hill and we are waiting for our turn dito lang yan sa Penang Hill tram. So, makikita nyo mga akla, para siyang pila ng Wawawi. So, talagang pinupuntahan talaga siya kahit maaga ka pa magising. So, this one, it costs you 46 ringgit. So, parang mga nasa 500 pesos siya for 2 persons. So, since residente na nga kami dito sa Malaysia at dito kami nagtatrabaho, so yun yung price. Pero parang ang regular price nito is aabot rin siya ng mga 30 ringgit for 1 person. Balikan na yun ha. So, parang naglalaro ng mga nasa 320 pesos per person yun. So, since kami nga ay nagtatrabaho na dito, so parang nasa lang siya, less than 500 pesos for 2 person. So, ayun mga akla, batch by batch yung pagpasok dito, para nga lang siyang PBB audition. Ang dami talagang tao, nakakaloka mga akla. Kaya, if I were you, if you're going to visit Penang Hill, if you're planning to experience yung tram nila dito, better pumunta kayo dito ng mga 5:30 to 6 a.m. Pero nagbubukas naman yung ticket counter nila ng 6:15 a.m. So better, siguro before 6 a.m. punta na kayo dito, wag na palang 5:30 a.m. Very wrong pala yun. So, yung interval pala nung tram is every 4 to 5 minutes. So mag-aantay ka lang dito na every 4 to 5 minutes for your turn. So medyo mabilis na rin mga akla. And then, itong Penang Hill is one of the parang most developed
peak dito sa buong Malaysia. At saka nasa gitna tayo ng Georgetown. So makikita natin yung buong Penang pag nandun na tayo sa pinakataas. So yung mga akla, pakita ko na lang sa inyo yung mga kaganapan pag akyat natin ng Penang Hill. Welcome to Penang Hill! Na nga mga akla, nandito na nga tayo sa taas ng Penang Hill. Super developed naman talaga ang Penang Hill dito sa may taas. And mga akla, tara punta ka dito, Chad, para makita naman ng ating mga akla at ating mga subscribers ang ating pinuntahan. So ito yung makikita nyo dito sa Penang Hill, which is yung buong Penang City. Yan, o diba? Nakakaloka, sobrang breathtaking. Nakikita nyo yan? Yung mga ayan may mga pa-clouds. Ayan, nakikita nyo yan. Tapos makikita mo yung buong island or city ng Penang dito kapag nandito na kayo sa taas ng Penang Hill. And ayun nga mga akla, sobrang bilis lang pala nung pag-akyat niya. Pero ang gandang experience to mga akla kasi ang nakikita ko lang na tram is from Hong Kong, ganyan, European countries, Canada, yung mga ganyan, the Americas. Pero dito sa Malaysia, meron nga sila ditong tram, which is dito sa Penang. And ayun mga akla, sulit naman pala yung binayad mo. So, sa mga nagtatrabaho dito sa Malaysia, sa mga OFW na merong iCard, yung ID natin, ang bayad nyo lang, return ticket, papunta sa kapabalik, return nga, di ba? Is lang siya, 16 ringgit. So, it will cost you like 170 pesos. Pero kung turista ka, wala kang iCard, it will cost you 30 ringgit. So, it will cost you like 320 pesos per person. Return naman na yun, mga akla. It is a good experience kasi ang ganda, ang lamig. Ang lakas makaginting highlands, ang lakas maka-Baguio feels. So, akala ko mainit dito. Malamig pala. Saka yung makikita nyo dito sa Penang Hills is, dito sa pinakataas, is more on, viewing deck ng city. Ayan, pakita mo ulit. O, diba? So, for me, mga akla, kung pupunta kayo dito at talagang gusto nyong ma-experience yung lamig. Saka for sure, maganda rin dito paggabi. Kasi open nga pala itong Penang Hills ng 6:30 AM until 11 PM. Pero nag-ooperate lang ata yung tram until 10 PM. So, kung gusto nyo makita to ng gabi, yung makikita nyo yung mga city lights, oh my God, sobrang the best to. Pero syempre, marami pa tayong pupuntahan at hindi nga tayo nakagala kahapon dahil, Diyos ko dahil, Jolanis Morissette, simula kagabi hanggang ngayon, ipagpapatuloy na natin ang ating adventure dito lang sa
Penang. So ayun na nga mga akla, pababa na nga tayo ng Pinangis. Punyeta, nakakaloka mga akla, para naman kami nagra-rides dito ni Chad. Tama ba, Chad? Wala na naman siyang kibote. Grabe, para kami nagra-rides ni Kenya. Nakakaloka. Ayun, te, oo, pakatay na, parang roller coaster, bakla. Ang tarik, ang sakit sa tenga, mga te. In fairness naman mga akla, nakakaloka. Lakas maka-European feels talaga. Saka kanina, paakyat, sobrang daming tao. Kami naman ngayong pababa namin, konti lang kami bakla. Parang iilan lang kami, less than 10 pa kami dito mga ti. And hindi mo naman kailangan magtagal pa sa taas kasi nga ang dami mo naman ng pictures. Ang dami rin namang spots. Hindi naman ganun kalakihan yung yung pupuntahan mo sa taas. So parang nagstay lang kami doon ng mga less than 30 minutes tapos baba na din kami agad. Nakakaloka, para talaga siyang para ka talaga nasa rides ng Enchanted Kingdom na parang nasa jungle. Pakita ko sa inyo. Ayan mga Mio. Hey, kabog para ka nasa roller coaster. Chat, kamusta? Ay, okay lang naman daw. Ay, nakakaloka. Ayan, ay, putayin. Ay, Diyos ko na, ayan na. Medyo pababa, ayan na. Puta. Ay, puta. Grabe ang tarik. Ay, puta. Tawin ng tarik, hayop. Nakakaloka, ang tarik. Nakakaloka. Ang ganda pala ng experience na nandito ka sa unahan kasi para ka talaga roller coaster. So sulit naman pala. So mga akla, kung pupunta kayo dito sa tram ng Penang, make sure na nandito kayo sa pinakaunahan kasi para na rin kayo nakasakay sa roller coaster. Nakakaloka. So nagbayad ka na ng tram, nagbayad ka pa na para nag-rides. Ayan na, putak ina, ayan na naman, te. Sorry na sa pagmumura pero grabe, ang tarik talaga. Ayan, ote, grabe. Patarik talaga siya. Ayan, nakikita niyo ba yan? Grabe. Grabing tarik niya talaga. Yan na, medyo malapit na kami sa station. So, ayun mga akla, based on my experience here sa Penang Hill Tram, approved, recommended. It's a must. Bisitahin na to mga te. Welcome to Chu Jetty!
welcome to Tan Jetty Port! So ayun na nga mga akla, nandito na nga tayo sa Tan Jetty Port. So ito na yung last port na pupuntahan natin kasi ito lang naman yung nabetang ko sa lahat ng mga jetty ports na pwede yung puntahan dito. At for sure mga akla, matutuwa kayo kasi ito yung pinaka-highlights niya. Sa picture, napakaganda niyan. And if you're going to see the diba, yung montage siya ginawa ko, sobrang ganda niya. Sobrang nakaka New Zealand, nakaka Australia feels yung eksena niya. So ayan, makikita niyo yan dito mga akla, diba, may boardwalk na naman. Tapos ayun yung pulang bahay na napaka-famous at ang ganda niyang tignan for picture at pwede nyo siyang i-post sa mga social medias nyo. Kaya mga akla, arat na kayo dito dahil libre lang dito. Diba? So ayun mga akla, ang gagawin lang natin for today is kakain. Siyempre, maghahanap ng mga masasarap ng mga pagkain. Try natin. Sausaw natin sa toyo. Wala kasi sila dito toyo kalamansi, mga bakla. Try natin. Masarap.